Ramyo dito minsan sa mga bawa wala tayong mga gulay. Yung kaya kahit tayo halimbawa wala tayong hilig sa pagtatanim. Tapos parang gusto naman natin ng ng gulay. Dito sa mga ganitong mga damuhan lang, marami tayong pwedeng magulay dito. Katulad nito tingnan niyo ito. Yan Ito, alam niyo ang dahon nito. Kasi ang lambot-lambot ang dahon Napakalambot ng ng dahon. Lambot. Alam niyo ito, pwede pwede yang gulayin. Ito kasi kasama yan sa uri ng mga yung spinach kung tawagin. Mga lahi ng ng spinach yan. Sa atin naman, ang tawag sa mga kartong kuwan yung uray na babae. Yan. Yan ay pwede yang gulayin. Itong garto, doon sa aking taniman, pag kami sumisibol na garto, tapos nagtatanim pa nga rin ako ng ganito kapag nakakita ko ng mga yung garto ito pagkagarto medyo pag gumulang na yung itong mga nasa ilalim medyo magulang-gulang na yan, yung mga buto na yan ay nagugulay. Kaya na yan yung mga buto nito pati masarap ting isama. Tapos tsaka itong mga dahon nito, yung mga murang tangkay na garto, yan nakakain yan. Yan mga gayaan yan pati parang klase ito ang kuwan niya, para medyo namumula-mula siya pati pa rin silang klase yan, mga nagugulay yan. Ito mga garto yan yan. Ito kita niyo ito, ulasiman yan yan kasarapan ito kung kayo magugulay. Ganyan ang mga kasarapan. Yung bagang ang ulasiman hindi pa siya bumubulaklak. Ayan, mga mga buko pa, yan ang kasarapan. Ganyan, kapag kayo magugulay na yan, huwag nyong bubunutin. Putulin nyo lang para siya ay sumuloy uli. Meron pala ditong pakwan na kuwan, yung pakwang gubat yung pakwang gubat, yan. Ito may nakapagsabi sa akin na dating ko nakasama ko dati sa isang lugar na aking napagtrabahuhan. Yan ay yan ganyan, yan ay gamot sa diabetes. Yan kasi ang bunga ng pakwang gubat na yan, maliliit siya. Maliliit, parang medyo kasi lalaki lang ng yung mga bola na ginagamit sa mga baseball. Yan, ganyan kalalaki ang mga bunga niya. Tapos yan naman mga papapait. Mapapait ang bunga na yan, pait. Ay yan ay kuwan, yung ganyang gamot sa diabetes, yung ganyan mapait siya. Ako dati nakakuha meron pating ako na rin patula din, hanggang parang patulang kinis na natikman ko, mapait siya. Sabi ng iba hindi gamot din siya. Yung pala mga mapapait, ibig sabihin mga gamot yan sa diabetes. Tayo dito may may ampalaya dito ampalaya na tumubo rito. Ito yung na na kuwan, parang meron akong na ito nagugulay din ito. Tamo, ang lambot din ng kuwan ang lambot ng dahon na yan, sobrang lambot. Alam mo yung mapapansin mo yung mga halaman na pwedeng magulay, yung mga malalambot. Ang mga ganito, lalambot malalambot. Ayun ang isang mga ang ating dapat pagbabasihan. Kaya hanapin itong kuha na ganito para makunat tingnan mo ito, parang gaspang-gaspang na pag hinipo mo, para malalaman mo na hindi siya parang hindi siya pwedeng kainin. Ay kasi kita mo yung gaspang ay dito, tingnan mo ito, ang sarap pag hinipo mo, ang sarap yan, ito kagaya nito, tingnan mo ganyan ayan ang isang magandang pagpapasihan. Ganyan, tamang malalambot.
Oh. Yan ang isa, kaya yan ang pagbabasehan nyo kahit mga damo na yun ay pwedeng kainin. At ito, damo ito, hindi siya pwedeng kainin kasi malambot siya pero magaspang ano yung ilalim, kahit malambot yung kanyang dahon magaspang. Katulad ito yung parang ampalaya, yung ang dahon niya kagaya na sa ampalaya. Ito mo ayo. Kagaya siya ng sa ampalaya. Ibang dahon niya eh. Ibang dahon niya. Amuin natin yung kanyang kuwan. Ampalaya nga ito. Wild ampalaya. Dato ang wild ampalaya, ibang-iba yung dahon niya, yun no. Makikita niyo yung dahon. Iba. Pero yung ano, yung pagkaka giting-giting din siya, oh. Giting-giting. Tapos yung amoy niya, ano, halos medyo may parang ang amoy lang nito, parang medyo matapang ang ano, ang amoy ng dahon niya. Yung kawan. Pero yung ganito, pag hinipo mo yung dahon, oh, yan, pwede siyang kainin. Dahil kasi yung kanyang dahon malambot, tapos wala kang gaspang na ano, hindi kagaya na yung ibang mga dahon na yung kapag hinipo mo malambot nga pero magaspang naman. Tayo itong saluyot to. Saluyot. Kung titingnan mo ang dahon na yan, pasin mo ang dahon. Para siyang, kung titingnan mo, para magaspang siguro ang dahon na yan. Pero tingnan niyo pagka yung hinipo. Malambot, pagkatapos ay makinis. Pero kung titingnan niyo, parang magaspang. Pero yan, nakakain. Kaya doon sa ano, kuwan, ayun ang inyong pagbabasihan. Meron pa dito mga damo ako nakita pero ito, di ba lahi rin na nagturo sa akin. At saka nakita ko, napanood ko rin dito sa na gamot pa ito. Nasaan yung medyo malaki-laki na rito? Ito. Yan, ito. Yan, ito. Tingnan niyo yung dahong ito. Para siyang, kung titingnan ninyo, pasin ninyo, para magaspang kasi pag tinignan ninyo, magaspang siya. Pero, pag inyong hinipo, ang lambot. Ang sarap ipuin. Ganyan, diba ganyan. Ganyan ang kuwan. Para mga asawa natin, ating asawa, ang inyong girlfriend, inyong girlfriend, pag inyong hinipo malambot, yung asawa, yan, ganyan. At ito, yun, lambot Kaya yan ang mga pagkain na nasa gubat lang. Kaya kung tutusin natin, kahit tayo hindi tayo nagtatanim, basta alam lang natin yung mga pwedeng kainin, meron tayong mga makukuha pwedeng maluto para magkaroon tayo ng pagkain. Ito yung marami pa ng sibol dito, mga kulasiman. Marami mga gulay. Kaya pagka mga gusto niyo yung mga gulay, lang kayo. Meron pala ditong milon May milon. May buko na yung milon. Puputan pala natin dito ng pagkatapos ating didiligan kasi ito kasing milon kapag umaano na. Ay naku, sorry. Nakuha yung may damo pa rin. Itong gartaw, hukayin yung ganyan ha. Hukayin yung ganyan ha. Kasi pagka ito yung katawid kaya naumpisa na siyang bumunga, yan kuhan. Ganyan nangangailangan siya ng tubig na sustansya. Lalo pagka kakunti na yung sustansya dito, naubos na, tutulungan natin siya.
Kaya dito natin ilalagay sa hako. Kaya naman kailangan natin hukayan para pagka nagtubig tayo, hindi natin ilalagay sa hukay. Kasi yan bawa, hindi mo nilagyan tiyan ako pag nagbuhos ka ng tubig diyan na ano kakalat yan yung tubig. Ay sa una, lagyan nyo muna ng hukay. Pero pag itong hukay na diligan nyo na diligan, mga ilang beses nyo na itong nadiligan, di siyempre yung ilalim may tubig na, basa na yung kawan, ay kahit sa ibabaw na lang, yun ang ganyan ang gagawin. Ito to yung dahon yan. Tapos halagyan nyo ng yung hinukayan. Ay meron pala rin, lumayo pa ako. Yan. Tapos halagyan nyo ito, yan yan, pupunan nyo ng dahon. Kaya nyo naman halagyan ng dahon yan para yun yung pagkaligtili kayo, syempre yung lupa doon sa tabi matatabunan siya. Ngayon kung may dahon siya, hindi siya masyadong matatabunan ng lupa, para may hukay pa rin lagi. Yan, kumuha pa tayo dito ng tapos na dyan tinatin para pagka nagdilig, lagi may hukay na rin yan. Tapos yung pating kagandahan na yun, magiging fertilizer mo kayo. Kaya halimbawa kahit sa gubat, ayun nakakagala lang tayo dito, meron pala doon na may siguro may nangain ng melon dyan dati, tapos inihagis dyan yung inihagis. Kaya yung halimbawa, yung isang magandang halimbawa yan yung halimbawa meron tayong kinain na gaya, anumang prutas, huwag nating ilagay sa basurahan yung buto, ilagay natin doon sa lupa. Kasi ang naging karaniwan kasi sa atin, nakalimitan, halimbawa nangain tayo ng kaya mga melon, mga pakwan, ang gawa natin tapon sa basurahan tapos ay siyempre sa atin mayroon ng truck ng basura na taga-kolekta, tapos yun kukuhain na, dadalhin na nila yun. Tingnan nyo isang halimbawa nito, may nangain ng melon, siguro dito siya nangain, nakaupo siya rito, tapos inihagas nila diyan. Tingnan nyo ngayon, sumibulo. Nung umulan kasi diyan sumibulo yan. Di nagkaroon ng melon dyan. Tamo, may mga buko na. Kaya pagka tayo may mga kinakain tayong wag nating itapon sa basurahan. Kaya ngayon dati ako nasa Pilipinas, kapag nga ako may bibili ako pagka tag-Indian, bibili ako ng Indian. Siya yung mga buto, hindi ko yan tinatapon sa basurahan. Ang ginagawa ko itong mga inilalagay ko yan sa lupa, binabaong ko. Minsan kung aking kawan ay minsan ng mga napakahilig kong bumili, lalo kapag minsan ng melon nagli-5 piso lang ang kilo, yung melon ng mangga, yung Indian ko, nag 5 piso lang ang kilo. Bagay ko, bibili agad ako ng 4 na kilo. Kasi kadami buto na yun. Tapos ang gagawin ko, siyempre nung ako kada kuwan aking binabaw sa lupa. Di pagka iniisa-isa ko, parang wala na akong matamnan pero wala rin naman ako problema sa akin ako'y walang masyadong taniman. Mahilig ako magtanim, wala naman akong taniman masyado. Tapos kaya gagawin ko, wala na matamnan kasi ganun isa-isang nikakuhan ko. Minsan ang agwat lang imbis sa isang ruler, sa sobrang dami nga, pero may kada ko yung mga kapangain ng mga prutas, hindi ibabaon ko, lalo na kapag ang nakakuha mo yung mga yung maliliit ang buto. Pagkakadami na yun, ang isang isang bunga nga ay napakaraming buto. Tapos ngayon itatanim ko yun, wala na matamnan.
Ang gawa ko nga 1 kilo. Yung mga buto na yun iuhukay ko na lang. Tapos ibabaw ko, sibulan sibulan. Kaya nakakakuha. Kaya yung yung wag nating kasi yung agandahan pati na yun, katulad yung mga tanim ko na ayun, habang hindi pa sila namumunga, yung mga mangga, wala. Yung mga, yung mga nakikilala kong aso dito sa akin, mga paglalakad nagiging kaibigan na yung mga asong ito. Paalang kasi ito yung mga asong ito yung mga asong kalye. Yung mga garto, askal, asong kalye. Pero mga sanay na mga ito sa tao dahil kasi dito na ito lumaki yan ito yan, malis sila mga yan mga asong niya, bumabati lang sila, pagka ganyan pala yung mga yan, yung pagka sila may kakilala, lumalapit sila. Gano'n, yung mga aso, mga asong kalye yan. Siguro kayo nakakapagsalita, baka interviewin ka pa sabi, saga mo galing, gano'n. Kaya gano'n tayo mga tao. So, hindi naman gagala, trabaho lang mga maggala. Ay, masarap ang buhay ng mga yan tayo talaga mga tao, tayo gawa puro sa paghihirap ating inisip. tayo mga tao ang unang-una, lahat ng mga bagay kasi dito sa nung unang panahon, mga libre lang yan, libre. Pero alam mo yan kasi sa mga tao naging sakit kaya ang nangyari, ang lahat ngayon hindi naging libre ang mga nakikipaglaro sila. Punta ko masisigla sila. Mga asong kalye. Ang buhay na pa nga tayo ng mga hayop at yung mga napakasasaya. Kaya tingnan niyo yung gusto niyo yung maging masaya, tumigay sa mga hayop, kahit yung mga ibon. Napakasasarap ng buhay ng mga yan. Tayo sana ganyan din yung mga ibon, kapag nakakita sila ng mga pagkain, sila tumutuka sila, tapos sila nga yung mga ibon, nakita ko kapag halimbawa nakakita sila ng mga pagkain doon, tinatawagan nila yung kanilang mga kasama, sila kayo ng kailan doon, ganyan kang bigayan sila. Tayo kasi mga tao, hindi kanya-kanya tayo, kanya-kanya. Kaya itong ang lupa, katulad itong lupa, ito para sa lahat ng lahi. Pero anong nangyari, nagkanya-kanya tayo, nagkaroon ng bansa-bansa. Ito akin ito, Saudi Arabia, sa akin ito. Akin ito, Amerika, ito akin. Philippines, sa akin ito. Yung iba pa nga gusto pang agawin nagkakaroon pa nga ng agawan Pero ang tunay na yan, ayan para sa lahat. Kaso lang tayo yung nagkanya-kanya, naging sarili, parang isang puno. Katulad ng isang punong, halimbawa itong ganitong puno, itong punong ito sumibol lang dito. Tapos ngayon merong isang bahay na dito sa tabi, sabi na yung nakatira doon sa bahay, may nangunguha daw sa puno na puno. Ba't kayo nangunguha diyan? Ay amin yan, sabi na yung ba't kayo nagtanim nito? Di ba ito yung nakita ko sumibol lang dito? Kahit na malapit sa bahay namin, amin yan. Kung gusto niyo bumili kayo. Kaya ngayon ng mga tao, kailangan muna maghanap buhay, kasi kailangan muna kumita ng pera para makatikim ka ng ng bunga na yung punong yun. Kasi sabi na niya, kung gusto mo bumili ka, kailangan mo na maghanap buhay para magkapera ka, para kayo may pambili. Gayon nagagawa. Pero tingnan mo yung mga hayop. Nakakuha, mga libre lang, pakalagala sila na makakuha, tsaka wala silang masyadong mga pangarap. Kaya katulad ng mga asong ito, wala silang pangarap, basta ang na simple, yung isang araw kumain lang sila. Kaya minsan yung tayo ng mga pangarap,
Kaya yung sa dami natin mga pangarap sa buhay. Kaya minsan hindi na natin tayo nakakapagsaya sa buhay. Tayo nyo, halimbawa, pangarap natin ganito, parang yung may-ari ng mall sa Pilipinas. Di ba sila nangarap sila dahil kasi sila mula sa hirap. Sa bagay, kung gusto niyo yumaman, gayanin ninyo. Pero kung titingnan mo ang buhay nila, hindi rin sila naging masaya. Paano kasi magiging masaya? Diga, nung tumating sila sa Pilipinas, sobrang hirap ng buhay nila. Sobrang hirap. Dahil sa kanilang paghihirap na yun ang naging silping sandata nila para sila yumaman. Tapos ngayon, hindi sila naging mayaman. Nagtayo ng mga mall. Ay, nasa ospital na nga, yung ayon sa kwento nasa ospital na nga. Ang iniisip pa rin na magpapatayo ng mall eh. Hindi niya naisip na, teka, ako yung magsaya sa buhay. Ay, tinan niyo itong mga asong ito. Yung asong yan, mula pagkasilang ng mga yan, wala nang ginawa yan kundi magsaya sa buhay. Ang buhay nila, ayun ang sinabi mong yun ang masasabi mong buhay na punong-puno ng saya at punong-puno ng sigla. Hindi, wala naman silang iniisip ng mga gayang pangarap ngayon, mga bahay. Tamo, wala silang iniisip ng mga bahay na yan. Basta ang iniisip lang nila yung siya maging masaya sa araw-araw. Ayun nga ang nangyari sa kanila. Ayun ang nangyari. Pero tayo mga tao, mga baligtad tayo ang ating kaisipan. Lagi kasi ang iniisip natin, pagka tayo meron ganyan, magiging masaya. Tamo, unang-una, kapag ikaw yung bata ka pa, pagka ang pangarap mo, gusto kong magkaroon ng maganda sapatos, kasi hingi tayo sa ating magulang. Lalo kung atin namang magulang medyo hirap ang buhay, ay magtitiis yun. Magtitiis kasi kailangan na yung anak ng maganda sapatos Kundi magtitiis yun. Pero mo hindi na nakapagsayo yun kasi nagtitiis nga siya. Nagtitiis. Dahil nga parang nga doon sa anak magkaroon ng maganda sapatos yung anak naman habang nagtitiis din yun kasi yung anak kasi wala pa siya sapatos habang siya walang sapatos nagtitiis yun, nalulungkot. Yung di ba nalulungkot siya kasi nakikita niya yung kanyang mga kaklase may mga magandang sapatos kasi wala pang sapatos siyempre nalulungkot siya. Ngayon ayun naman magulang din nagtitiis din, titiis siya, tipid ng kaunti para makaipon ng kaunti pambili ngayon ng sapatos. Tapos pag nakabili ng sapatos papasok na yung anak, maganda na, masaya na siya. Tapos yung sapatos kasi naluluma yan. Tapos yung di ka kalimitan ni ganyan hanggang masaya ka lang sa una tapos baliwala na sa iyo. Ganyan kasi yung mga ang kasaya kasi kapag kinuha natin sa mga bagay. Kahit nga minsan yung pangarap natin, yung mga pangarap, isa ng iba kahit yung sa mga medalya. Iba yung mga kahit yung makatapos ka ng kahit yung elementary sabi pag nakatapos ako ng elementary ako masaya nakatapos ako ng elementary saglit lang ang kasiyahan na yun, saglit lang kasi bakit magkakaroon na naman ng high school gayon. Tapos pagka high school hindi mo pala katuan yun sabi pag nakatapos ako sa high school masawan. Tapos di nakatapos sa high school di masaya na hindi pa pala mag-aaral pa pala halimbawa ng mga vocational o kaya kolehiyo ganyan. Pag nakatapos ako ng kolehiyo masaya na ako. Nakatapos sa kolehiyo di masaya naman siya, kunti lang saya. Magtatrabaho naman makapagtrabaho ko sa ganyan ako pagka yung nakamit yung mga bagay niya puro mga lang mga saglit. Kagaya na yung mga ibang talagang mga mayayaman ang kanilang utak natuon nila sa pagpapayaman. Di sila may naging mayaman. Tapos yung sila sa pagiging mayaman nila, nakalimutan na sila magsaya sa buhay. Hindi na sila naging masaya sa buhay. Kasi nagsasaya kaunti lang kasi lagi ng mga busy lagi sa trabaho. Busy. Tapos ngayon sa kanyang mga negosyo, busy. Hanggang sa siya tumanda na. Wala na siyang panahon ngayon sa
pagkasaya kasi matanda na, hindi na pwedeng gumala kasi matanda na. Pigilan na yan ng mga anak. Oh, dito na lang kayo sa bahay. At kayo ay ganyan na nangyayari sa ako. Kaya yung mga mga ganong bagay na nakuha, minsan tingnan mo, buti pa yung mga hayop yung mga ibon. Ito yung mga ibon dyan sa kawan. Wala sila mga pangapangarap sa buhay, pero ang dami ng tirahan, kita na yung mga ibon na kaya yan kita mo itong bato-bato na ito, yan kita mo yung bumaba na bato-bato, yan ganyan lang, wala naman sila na iniisip ko sila, tingnan mo kayo lang mga muka, napakapayapa ng mga mukha ng ibon na gaya. Nag-iisa lang siya, hindi man niya nagtatanim, pero lagi siya kumakain sa araw-araw. Pero tayo mga tao, minsan ng ating gawa, mga nasa ibang bansa, mga inaano na nasa ibang bansa ay kapag kakaanak ay tapos sa pagkaaral, tapos uuwi na ako, for good na ako sa Pilipinas, magsasaya na lang ako sa buhay. Tapos karamihan naman mga nag-a-abroad na nag-uwi na ng Pilipinas, naman ang kanila, matatanda na, tapos mga may sakit na iba, hindi na rin sila makapagsaya sa buhay, wala na sa buong buhay nila, ganyan na lamang. Kasi nga tayo ganyan, iba yung talino natin. Dahil sa sobrang talino natin, nakakalimutan natin yung mga mahalaga sa buhay. Nadaig pa tayo ng mga hayop. Yung mga hayop, buong buhay nila sila yung mga napakasasaya nila sa buhay. Dahil kasi yan sa mga pangarap. Kaya yung mga pagkain, yung mga libre-libre lang yan, mga pananunguna, kahit nga yung puno, dahil nga sa kasakan man ng tao, hindi naman lahat yung sumibol lang yun, oy akin yan, tapos yun nagkanya-kanya na mga tao, nakuha, nauso na yung pera, kahanap buhay ka na, kaya ganyan hanap buhay, tapos tayo magkaroon ng pera, nakakita tayo ng mga bagay na may sasakyan o kaya bahay na lupain, negosyo na taga sa naging busy na tayo. Nung tayo titigil na, matanda na tayo, wala na tayong panahong magsaya sa buhay ay ngayon kasi kailangan na talaga natin, wala na tayong magagawa sa panahon ngayon, wala na, hindi na kayang baguhin ng panahon. Kailangan kasi ngayon, kailangan talagang mag-aral ka ngayon, kasi yun na hindi mo na kailangan talagang mag-aral ka, kailangan maghanap buhay ka, kasi yun ang takbo ng pamumuhay ngayon, na ang tayo rin naman mga tao ang bumago. Kaya nga yung mga tasaday, naalala ko yung kwento ng mga tasaday, sila yung mga unang tao dito sa Pilipinas. Nung una, mga tasaday, nandun lang sila sa gitna ng kagubatan ng Pilipinas, na napakasaya ng buhay nila. Para sila mga ibon, para sila mga hayop dun sa kagubatan, na napakasaya. So mga walang damit sila. Kahit hanggang sa sila tumanda na wala silang damit. Pero sila palibasang na sila nakakawa. Ang dadon sila, mayroon silang ilog dong napakaganda na napakalinis ng ilog doon lang sila uminom ng tubig. Sa ilog, sasalok lang kasi nandun sila sa gitna ng kagubatan napakalinis ng tubig. Pag sila nagugutom, alam naman nila yung mga puno doon na yung mga bunga, kakain lang sila doon. Napakasarap ng buhay. Tapos ngayon itong mga tasaday, napuntahan ngayon ng mga tagalabas ng gubat, mga kagaya natin, mga medyo makabago ng konti, may mga pananamit. Inimbitahan ngayon sila sa sa labas ng gubat na doon manirahan. Binigyan sila ng damit, ng iba't ibang mga pagkain, inalok sila, tapos pinatiratil sila doon sa Nung lumaki na yung kanilang mga anak, itong mga matatanda na yung mga naisip nila, ang hirap pala ng buhay sa ay dito sa kailangan maghanap buhay, ay samantala nun sila, napakasarap.
ay hindi na nila kailangan maghanap buhay, hindi na kailangan magtanim. Kasi doon sa kuwan, nandun na nga lahat ang ano ang kakainin. O, ang kailan pang bahay doon lang sa mga kuweba. O, konkreto pa ang bahay nila. Na ano, pag sa mga gusto nilang karne, maraming karne doon sa kuwan doon, yung mga mahuhula sila doon ng mga hayop, mga ibon, may karne na sila. O samantala dito sa kuwan, para magkaroon ka ng karne, di kay maghanap buhay ka, bumili ka sa bayan ng manok, may paka, gusto mo yung paka, bumili ka ng isda. Kailangan talaga may pera ka. Kaya nung sila, yung mga tasada, kung sila makapunta sa labas ng gubat, na kailangan nila na magtrabaho. Kasi unang-una, nabayad na sila ng kuryente. Ay nung una, naman nasa gubat sila, hindi naman nila kailangan yung mga kuryente na yan. Hindi uso sa kanila yung mga kuryente sa gubat. Kaya sabi nila, mas mabuti pa doon sila, hindi na raw siya inimbitahan. Kaso nga lamang yung mga anak kasi bagong generation na yun natuto na dito sa sa Kapatagan, na sa labas ng gubat. Hindi naman nila alam yung buhay dun sa kasi dito nga sila sinilang sa labas ng gubat. Ayaw nilang bumalik na dun sa bundok. Pero sinasabi ng na yung itong mga tasada nito, yung mga magulang, yung mga matatanda, napakasarap ng buhay ito kaysa sa rito kasi dito sa dati papaghirapan mo hindi ka basta mangunguha dyan ng mga kasi mga may tanim yan, mga pinagtanim, bawal. Ay samantala doon sa gitna ng gubat sila doon, malaya sila nakakapanguha doon kung lahat. Walang may-ari doon, basta pwede kang manguha. Kaya yun ang nangyari dito sa kuwan. Kaya dito talaga sa ang nagbago ng lahat, tayo na rin mga tao. Dahil halos lahat ng ating mga gusto, puro mga pagkakagasusan. Ganyan na nangyari sa atin. Doon ang mga kakainin. Yan naman sa mga kakainin kahit sa mga pagtatanim, minsan ang mga inisip natin na mga itatanim, mga garto, kailangan natin laging bumili ng puto, bumili ng mga ng mga pataba para yan yung ating patabain yung ating mga halaman. Pero mayroong mga pagkain ng mga libre lang, katulad nga yung kanina pinakita natin kanina, hindi pwede natin gulayin na yun kusa lang tumutubo, hindi na natin kailangan itanim. Pero ang pinili natin ganito, halimbawa katulad yung kartong ang palayan na nabibili yung mga malalaki, ganyan ang mga pinili natin na yun kailangan mong gastusan, kailangan mong paghirapan para kayo magkaroon ng bunga ng mga ganyan. Samantalang meron naman tayong mga ampalaya na nandyan lang doon sa kusang tumutubo na lamang, pero hindi natin pinili yun. Mas pinili natin yung kailangan natin bilihin, paghirapan. Ganyan ang kawaligtaran sa atin. Tingnan mo na lang kahit sa mga sasakyan. Tingnan mo ang Diyos ay gumawa ng sasakyan, ang naglikha ng sasakyan. Tingnan mo naglikha ang Diyos ng kabayo. Yung kabayo kaganda, pag meron tayong kabayo, yun, may mga damo naman diyan, libre kasi itatali mo lang dyan yung kabayo, kakain na yun. Kasi diyan wala siya ng tubig na aqua, may bukal naman, tiga nung unay ganyan, bukal. Diyan wala siya ng tubig, lahat libre. Tapos pag yung pang kabayo yung babae, pag yung nanganak pa, bibigyan ka pa ng isang anak. Tapos yung anak na yun, kapag lumaki, manganganak pa yun. Di yung kabayo, magiging 3 na. Pagkalipas ng 10 taon, o 20 taon, yung kabayo mo, nagsimula yung sa isang babae, ay baka yun umabutan siya ng mga kung ang kabayo halimbawa kada 2 taon isang beses manganak, o pag 1 taon isang beses manganak, ibig sabihin meron ka ng 20 kabayo.
Oh, sa loob ng 20 taon. Wala kang gastos masyado kasi mga damo-damo lang dyan na kuwan ng ano. Ay, pero tamang inisip natin. Teka, ba't nga pala sa kabayo? Yung kabayo pati sa loob ng 20 taon na yun, pwede po yung ibenta. May mga, yung iba, yung ba, nakakapagbenta ka pa ng kabayo, nakakapagbenta ka pa. Sa loob ng 20 taon, laki nakikita mo ito sa kabayo, wala ka naman puhunan doon sa kabayo. Ang puhunan mo lang doon, yun nga, yung bibigyan mo siya ng taboy, tali-tali mo na dyan, yan eh. Yung kabayo, o nakakapagbenta ka ng kabayo, laki ng kinita mo, wala kang kapuhupuhunan na gato sa ano, yung wala ka masyadong gastos masyado. Pero tingnan mo, ginawa ng tao, bumili ng sakyan, hindi pa natapos yung gastos mo doon kasi unang-una gagasolinahan mo yan o kaya kukuruduhan mo yan. Pagkatapos may maintenance yan, halimbawa kailangan mo lagi ng change oil. O, pagkatapos gastos mo yan, kaya kasi ang sasakyan kapag hindi mo yan change oil, hindi may schedule yan. Halimbawa kada 2 buwan o kada 3 buwan may change oil mo yan. Pag hindi mo change oil yan, yung sasakyan na binili mo, yan ay kakatok ang makina niyan. Tapos yung brake, nauubos ang brake niyan. O, bibili mo, pagawa mo na, bayad mo sa manggagawa, saka yung piyensa. Tapos, napaplatan. Yung isa, gamit mo yung sasakyan. Siyempre, may mga pakuti yan, mga tornilyo. May mga tornilyo, madali yung makabutas ng, ng gulong. O, pawavulcanize mo. O, pag natatangos pa yung gulong. O, masisira yung ilaw. Halimbawa, yung ilaw natin, napapabangga, basag ang ilaw. O, hindi mo pwedeng hindi papalitan ng ilaw na yan, mahuli ka ng LTO. Ay, pag nahuli ka pa ng LTO, dagdag na gastos mo naman yan sa yung sasakyan. Tapos, huwag naman mangyayari, nakaparada yung nakaparking yung sasakyan mo ha, nakaparking. Meron niya yung mabilis ang takbo na bangga ngayon yung sasakyan mo. O, ay yung ang nakabangga yan tumakbo na, hindi mo na nahabol. Ay siyempre mangyayari diyan, siyempre ikaw ang gagastos dun sa mo kasi wala na, hindi mo na kuwan ay wala namang nagkataong bawat may CCTV, sira naman CCTV. Sira, wala rin nakapagsabi kung sinong kung ano sasakyan o may nakakita na nabangga diyan ako kaso yung nakabanggayan mo na tumakas na, hindi rin naman yan nakita yung plate number. O di automatic ikaw rin ang magpapagawa na yung sasakyan. O kaya sa loob ng 20 taon napakalaki ng ng gastos mo sa sasakyan na yung gumastos. Tapos ngayon yung sasakyan luma na, di laging pasira-sira na kasi tagal na 20 taon muna kasi ginamit, laging pasira-sira ako sira. Pagawa naman, sira, pagagawa mo naman, laki ng iyong gastos sa gasolina. Ibenta mo, halimbawa, nabili mo yun, halimbawa, ng mga 100,000. O kaya pagpalagay na ngayon, nung luma na, ibenta mo, binibenta mo ng 20 mil. Walang bumili kasi ang alam na pasira-sira. Sabi ng kuwan na lang, chak na lang. Hanggang sa kinasura na doon sa inyo sakyan, huwag na ibenta na, hayaan yung mabulok yan diyan. Tapos yung talagang wasak na nakuha kasi kinalawak na, hanggang sa nakakapanapilitan ngayon siya, pakilo na nga yan. Yun, umabot ngayon naman ng pakilo, umabot naman ng 5,000. Na 5,000 lang. Yun, sasakyan. Hindi kagaya na yung sa loob ng 20 taon, yung kabayo mo, yung anak ng kabayo mo, nanganak. O, yung ito mo, sa tingin-isa lang na taon sa 20 taon, pero ka lang 20 kabayo. Ay kung yung mga anak na yun, nanganak, ay baka ang iyong kabayo sa loob ng 20 taon, baka siguro lang kung yung mga anak na yun, nanganak pa,
baka umabot tayo ng mga hindi lang 50 na kabayo. Oh, ay biro mo yung isang naging puhunan mo lamang doon, yung isang kabayo. Una mo kabayo. Halimbawa, yung isang kabayo nabili mo ng 30,000, yung isang kabayo na inahin. Oh, ngayon ay ang iyong kabayo ngayon ilan na? Mabot halimbawa, pinaka mabawa ay 50 kabayo kasi yung mga anak pa nila, nanganak eh. Mababa pa yun. Okay, pagpalagay na wag na 60, wag na 30 ha. Pagpalagay na lamang ng 10,000. Oh, pero may ano, pamula sa iyong 30,000 na pagkakabili. Tapos hindi nakakuha ka ng kabayo na ano, 50 na 10,000. Napakamura na yun ha, sobrang mura, yun isa 10,000 pa lamang. O ikaw hindi nabenta mo rin ng tigisa tigta 30. Ay di ba guys, napakalaking halaga ng kuwang. Oh, kita mo yun. Maganda, yun ibigay ng Diyos yun. Yun ang lilikha ng Diyos. Tayo naman lumikha tayo ng sarili sa kanya. Sa sarili natin. Tingnan mo yung kaibahan. Sa laki ng Jesus na yan, sa gawa ng tao na sasakyan na nilikha ng tao. At doon sa nilikha ng Diyos na wala masyadong gastos. Pero binago natin yung gumawa kasi tayo ng sarili natin. Na ano, tila nyo kung tulad ng ilaw, hindi ka napakaganda. Sa bagay ang ilaw naman napakaganda. Kasi dahil sa yung nalikha ang ilaw maraming mga invento o mga lumabas Pero ito mong ang nilikha ng tao na na ilaw, na liwanag, kaya magastos. Kailangan kasi buong buwan babayad ka ng babayad ka ng kuryente. Ay kita mo yung nilikha ng Diyos na na liwanag katulad ng araw. Ito mo, wala kagastos-gastos sa mga tao. Pero binago natin. Ang ginawa natin, lumikha tayo ng kasi ang gusto kong susundin kasi natin itong kalikasan. Basta sumikat ang araw, yan na natin gagawin yung ating mga dapat gawin. Tapos kapag lumubog na ang araw, tayo mamamahinga na lamang. Pero anong ginawa natin? Binago na naman natin. Pagkahabaw ang araw lubog na, ay palibasa may ilaw tayo. Gising pa tayo, sari-sari pa ang ating mga pinagagawa sa buhay. Sari pa tayo mapahinga na. Hindi kasi may maliwanag Kasi may ilaw lang may ilaw nga tayo. Hindi muna tayo natulog, hindi tayo nagpapahinga. Kasi maliwanag. Ngayon, mangyayari naman sa atin, buwang-buwang, magbabayad tayo. Yun yung mga halos tayo ng mga tao. Lahat nga ang iniisip natin ay gastos. Puro gastos. Tamo nang una, kahit yung sa mga anak. Ang naunahan ng mga tao kapag ikaw yung isinilang ka sa mundo, yung unang panahon na, walang masyadong gastos. Kasi kapag ikaw nanganganak, dadalhin mo lang dun sa manghihilot dun sa mga magpapaanak. Wala namang mga bayad dyan. Salamat. Kaya bigyan mo lang parang pakuswelo. Bigyan mo lang siya ng mga isang manok, dalawang manok. Isang manok lang. Siyempre, ang manok naman, hindi mo naman pinili mga manok. Kasi mga manok, mga alaalaga lang natin sa bahay. Mga alpas lang dyan sa labas. Libre. Mahuhuli ka lang ng manok, bibigay mo doon sa magpapahana kasi mga anak yung asawa mo. Di bigay mo yung manok. Sa kawa, papanakin yung asawa mo. Ay yung ikaw ay sinilang, ganun din. Bigay mo lang yung manok. Kung may mga gulay ka, libre lang naman yun. Mga tinatanim lang yung mga gulay. Bigay mo lang doon sa kapana. Pero anong ginawa natin? Binago. Ang ginawa ng mga konti, bawal daw yung ganyan. Yung mga nasa bukid ng mga nagpapaanak, ay bawal daw yun. Anong gusto nila? Dapat daw isang doktor sa ospital mga anak. Ay kaya ngayon ng mga tao, magkano isang paanak ngayon? Napakalaki ng gastos kung cesarean pa yan. Ang gusto kasi natin ngayon, tayong mga tao, lahat ay pagkakagastusan. Tayong mga tao, yung mga libre,
ayaw natin. Ang gusto natin lahat yung may yung gumastos tayo ng gumastos. Para din yung pag-aaral sa atin. Kita mo kahit na natin sa school Nung una yung mga pag-aaral na yan, puro yung mga libre. Una, mga libre. Pero ngayon, kahit yung mga government na school sa atin ngayon, anong ginagawa nila ngayon? Marami sila kung ano-ano. Kailangan tayo ng mga aircon. Magkontribusyon tayo. Kailangan tayo may electric fan. Magkontribusyon tayo. Kailangan natin linisin yan. Yung ating mga kuwan, kontribusyon tayo. Puro na kontribusyon. Alam mo yung dati yung public school na ngayon. Yan yung libre lahat yan. Pero ngayon ang ginawa. Lahat nga ngayon ang mga binabago natin tayong mga tao. Ang gusto natin ay lahat ipagkakagustuhan. Kahit sa mga pagkain, kahit sa gayang mga halaman, lagi gusto natin yung mga kawan, pati mga buto natin, yung mga buto ngayon, mga nauso ngayong buto, na kailangan mo talaga magiging sila, kasi yung mga bunga nila, yung buto, yung bunga, yung ating kasi piniling buto, piniling natin, at pag bumunga yung yung magiging bunga niya, yung magiging buto niya, pag itinanim mo, hindi na ganyan na magiging kalalabsan ng na magiging bunga, maliliit na. Dati yung tinanim mo, lalaki ng bunga, yung pili mo sa kanyang buto, pag bumunga ay lalaki. Pero bakit pag tinanim mo yung buto niya, maliliit? Kasi kailangan natin pumili na ng bunga. Yan yung nangyari sa ating nawan. Lahat ay binabago natin. Lahat ay sumakas, kahit yung mga pagkain na kinakain natin. Kita mo yung kahit sa mga manok. Sa mga manok na lang, binago din natin ang style. Alam mo yung unang panahon kasi, mga kumapit tayo mga alaga ng mga manok, pag-aalala, dumarami na, nag-umpisa lang yung sa pares, tapos dumami. Ngayon, wala na. Nabago na ang style ngayon. Ano ba yung nag-auso? Yung mga puting manok. Mga puting manok, lahat yan yung binibili. Sa kaya, dati natin sa palengke na lang ng ayaw natin ng libre. Kahit ito yung mga gulay na marami pala mga gulay natin na nawala na sa ating kuwan, hindi na rin naipamana sa atin ng ating mga matatanda. Yung mga gulay na gayon, ang akala natin mga damo pero gulay pala yun nakuha. Kasi ito na nakagistin natin, ito yung mga commercial na mga gulay na kailangan natin talagang bilhin. Ngayon pwede natin ibalik ulit natin yan. Ngayon, may ibalik natin yan kapag tayo nagtatanim na ulit. Kaya mag-umpisa na tayo magtanim ulit para maibalik natin ang dati. Yung sabihin natin, may isang katwiran wala naman akong tataniman. At sa amin, puro samintado. Meron namang pwede yung mga salat-lata, pwede tayong magtanim doon. Pwede sa masetera, mga timba ng mga hindi ginagamit, mga siraan, pwede natin makatapos para lagi libre. Kaya ang gawin natin, dapat lagi mga libre lang. May kakain tayo, may mga gulay natin libre. Di bala yung bigas, ang bigas talaga wala tayong magawa kasi wala naman tayong palayan. Pero yung palay, pwede rin magawa nyo ng kuwan kaso pagkakukunti ang yung tatalma, mga ganito lang, hindi ka rin makakasapat. Mangyayari, bibili ka rin ng pero kahit paano naman, makakabawas naman. Kung halimbawa, pwede rin magtanim ng ng palay sa ganito, yung mga ganyan, self-watering, pwede yung palay dyan. Dito nga lang, wala akong makita vlog. Pag ako nagsasaing, nakahanapan ko ng palay. Ito nakakapagtaka nga sa atin sa Pilipinas, pag bumili ka ng bigas, palagi may palay ang bigas, pero pagka dito wala akong makita ng palay kasi naghahanap nga ako ng palay, tatanim ko dyan pero kung may nakita akong kuhan dito kasi mga bigas, magandang giling, dahil kasi yung bigas dito walang palay, wala. So kung may palay nga pero kung tatanggap ng palay sige, maraming salamat at nga pala hindi pa nakakapag-follow at nakakapag-subscribe, mag-subscribe na sa atin.
Sige, salamat. Hanggang sa muli.